Magsimula muna ako, bago muna ang lahat. Huwag niyong tawagin presidente yan. Mandaraya yan eh. Kaya hindi ko tinatawag na presidente si Marcos. Dahil ako mismo, testigo, tinaya niya yung eleksyon niya. Ang promotor, sabi pa ni Lisa, partner daw niya in everything. Partner din sa Mandaraya. Sila din ba mag-asawa eh. Natandaan niyo, sinabi ko, inamin ni Lisa Marcos sa harap ko. May meeting ako sa may-ari ng Smartmatic. Pero hindi ka pwedeng sumama. Tinuro pa ako. Dahil galit na galit sila sa'yo. Ito kasagsagan ng kampanya noong 2022. O si Lisa Marcos nakipagkunsyado sa Smartmatic para dagdagan ang boto ni Marcos. Para dumikit sa boto ni Inday Sara. Tapos, nung birthday ni Marcos, sinabi ni Lisa, partner ko siya in everything. So, pati yung daya, kasama si Marcos, alam niya. O kasi partner in everything sila eh. Pero ito, ikwento ko, iba pa to. Mandaraya yan ha. Huwag niyong tawaging presidente yan. Pag tinimad natin na bumaba siya, dapat na siyang bumaba. Ama! Ay hindi siya totoong halal na taong bayan. Udol! Nung kasagsagan ng kampanya, nandun ako sa headquarters nila sa Mandaluyong. Yung blue na building dyan. Oh, ay kaya Abalos pala daw yun. Itong palapag yan. Ang level ko, ang security level ko hanggang 6th floor. Si Marcos nasa 7th floor. Hanggang 6th floor ako. Kahit anong palapag, pwede ako pumasok. Up to 6th floor. Si Marcos doon nagtatago sa 7th floor. Sila lang doon. Minsan may isang doktora, tinawag ako doon sa parking lot, bumaba ako doon. At sinabi niya, attorney, may NBI agent ako na gusto makipagkita kay Bongbong. Ito yung tumulong sa kanya na itago yung pagdawin sa kanya. Na itago siya doon sa isyu ng Napoles. So ibig sabihin, si Marcos ay kasama doon kay Napoles. Oh, kasi tinago ng NBI agent na yun yung involvement ni Marcos sa kay Napoles, sa scam ni Napoles. Kaya Marcos, huwag kang magmalinis. Oh, Napoles pa lang, dawit ka na doon. Tapos dito ngayon sa flood control. Diba, ikaw ang pangod, ikaw ang nandyan nakaupo sa Office of the President. Ayoko talagang tawagin itong Mandaraya na ito na Pangulo. Ang budget ay dumadaan sa iyo, ikaw ang may final say. Pinirmahan mo para maging batas o hindi. Pinirmahan mo yung mga flood control projects na yun. Pananagutan mo, Mr. Marcos. Tama! Pananagutan mo yan. In fact, pinagyayabang mo. May 5,500 flood control projects ka. Tapos, pinaha agad. Hindi ba pumasok sa isipan mo, sa kukuti mo? Something must be wrong. Bakit pinaha kayo? Nag-cloud seeding si Lisa Marcos. Ito mga kababayan, itong flood control para sa inyong kalaman, hindi lang ito ang Red or shine po tayo! Hindi ako aalis dito. Ay, makinig mo na kayo. Ang flood control, hindi lang yan ang corruption nila. Nakikita nyo sa kansada, yung metal na nasa gitna, ang tawag niyan, road studs. DPWH din yan. Issue ko yan sa kalaban ko nung tumakbo ako congressman at nanalo. Ang presyo nila, 8,800 bawat isa. Ang presyo sa merkado, 600 pesos lang. So 8,200 bawat metal na nasa kalsada ang overpriced yan. Madaling nakawin. Sa mga ibang kalsada, makikita nyo, dapat sa gitna lang yan eh. Pati sa gilid, nilalagyan eh, para makarami.
O isa pa yan. Pangalawa, yung pinapakpak yung kalsadang maayos pa. Oo. Malaki ang kita nila dyan, malaki ang cut nila dyan. Ibig sabihin, left and right ninanakaw ang pera ng taong bayan. At wala tayong gagawin. Meron! O ito tayo, nandito tayo ngayon. At sa mga nakikinig dyan, kung gusto nyo, kung kaya nyo, pumunta kayo rito para mapamagsak natin yung impostor na yan. Tandaan nyo, na police pa lang, kasabwat na yan si Marcos Jr. Sa flood control, huwag kayong maniwala, nagmamalinis yan. Ang mandaraya, kapatid ng magnanakaw. Ama! Ang pinagkaiba yan. At hinahamon ko yung dalawang mag-asawa na yan. Patunayan nyo na mali ako, na hindi nyo dinaya ang halalan. Sige, patunayan nyo. 2 taon na ayaw sumagot ni Lisa Marcos at Bongbong Marcos. Nag-cloud seeding talaga yung bruha, oh. Nag-cloud seeding talaga yung bruha para umuha. Anyway, rain or shine, nandito tayo. Mga kababayan, kapag wala tayong gagawin o hindi natin mapamagsak yung animal na yan, the more na nanakawin nila ang ating pera, the more na dadami ang baha. Walang medisina sa ospital. Pero pag napapagsak natin yung hayop na yan, lahat ng politiko takot na sa atin. Kailangan natin tuldukan ang pagnanakaw nila sa ating pera. Dahil pinaghirapan natin yan lahat. Dugo at pawis! Dugo at pawis, bawat pansit kanton pinipili mo, may buwis yan. Bawat sigarilyo, mas malaki ang buwis ng sigarilyo. Yung Red Horse, meron yan. Halos lahat. Ang kulang ka lang, baka umabot tayo sa punto na baka may metro na yung ilong natin at may buwis na rin yung hangin na hinihinga natin. Sige. Kaya huwag nating palampasin ang pagkakataon na to. Galit ang taong bayan, lumabas tayo, pabagsakin natin yung hayop na yan. Marcos, resign! 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 Marcos, resign! Ang Marcos, isa pa, yung anak mo, nakawig din sa flood control. Sige, mamaya ka lang. Lumakas ng ulan. Mga kababayan, muli, maraming salamat for coming over. Maraming salamat for supporting Maisog. Hindi tayo aatras hanggang hindi bumagsak yung ayok na yan. Hindi pa rin natapos yung ano. Marcos, resign!